What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. La 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 la. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider at ito ay pinamagatang kakapasok lang. Grabe to mga media at kongreso na bistos ni Sandro Marcos ay may PBBM BP Sara nagalit. Ngayon yung nangyayari, no? Si FPRRD at saka PBBM, grabe, palaki ng palaki yung parang hidwaan nila. Grabe, nagkakalabasan na ng... Nako. At ako'y nanonood lang sa Gedli, penging ang popcorn dyan, mga katunay. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Sandro Marcos matapang na nagsalita patungkol sa di umano'y dahilan ng pagkawatak-watak ng unit team. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para masiging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang sa isang pahayag, nagsalita na si Congressman Sandro Marcos kaugnay sa tila pagkawatak-watak di umano ng unit team. Ito na yata ang hinihintay ng lahat, na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos ukol dito. Sa ngayon kasi sa mga nangyayari, porket galit sila sa mga Duterte, naniniwala agad sila sa mga paninira dito. At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya andun na ang paghati-hati. Hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. At alam naman natin, malapit na ang 2025 election. At alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno. At alam naman natin ang kanila ring kagalingan, kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang sa kanilang kagustuhan. Kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin di pag-awayin di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos, at guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon sa gobyerno. Pero tanong ng mga kababayan, totoo kaya ang mga legasyon na pinupukol sa kanila ng mga dilawan o sinisira lamang sila ng mga oposisyon? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, at syempre, eto ang una. Ako muna syempre. Ayun, hindi natin lubos maisip talaga. Kahit ako, no? Ako'y may hangover pa, parang gano'n. Sa nangyari. Di ba? Is hindi ko lubos maisip na magkakaroon talaga ng problema ang dalawang yan, yung Marcos, Duterte. Nasaksihan naman natin, ako pinanood ko talaga yung grabe yung mga nabitawan din ni FPRRD. Tapos doon sa ano ba yun? Metil ba yun? Ako yun kaya PBBM naman. No? Is talagang hindi natin lubos maisip na hahantong sa ganito. Diba? Grabe. Ang inisip natin noon is ang unit team kapag nanalo is ito ang pinaka magiging matibay at ito na talaga. No, hindi na mapapalitan. Ganon yung mga magiging leader, syempre diyan manggagaling, pero hindi natin lubos maisip na magkakaroon ng ganitong problema na haharapin ang unit team. At sinasabi nga ng karamihan ng iba na wala na, wasak na ang unit team. Dito naman sa mga dilawan, sa nangyayari siguro sa unit team, ang unang natutuwa diyan is sigurado yung mga dilaw. Sigurado, yung mga anti-Marcos, yung mga anti-Duterte, yung ayaw sa pamamalakad nila simulat sa pulpa, is sila ang natutuwa. Sila ang nagkakaroon ng credits dito. Diba? Kasi once na magsiraan ang dalawang pangalan na yan, yung dalawang apelyido na yan,
'Di ba? Yun ang hinihintay nila eh. 'Di ba? Na sige, maghilahan kayo bababa. Kami dito lang sa Gedli nanonood na habang nagpa-popcorn sa ginagawa ninyo. Parang ganun yan. No, easy lang. So kapag kayo nasirang dalawa, is kami naman sa susunod. Syempre sabihin nila niyan, iboboto nyo ba yung dalawang yan? Pagkaagulo-gulo, ang daming isyung lumalabas. Di ba? Gaganon, magpapakabida sila. Di ba? Ngayon, ang dapat kasi mangyari diyan is kulang lang tayo sa kulang lang sila sa paliwanagan. No, yung magkabilang panig na yan, ang Duterte at Marcos, no, na hindi natin inaasahan na magkakaganyan. Although may nagsasabi na ang nagpalaki is si Tambi, ganon. 'Di ba? Na hindi naman mangyayari, na hindi naman dapat mangyayari kung hindi pumapil si Tambi, kung hindi pumasok sa eksena, ganon. Kung sino-sino na yung nauungkat, nagpalaki dito. Pero yung nakita din naman natin, si VP Sara is talagang ginisa talaga nila. Talagang napag-initan, di ba? Talagang gustong parang mawala sa pagiging vice presidente. Mantakino, vice president ka na, pero pinag-isipan ka pang i-impeach. Pero samantalang presidente ang ini-impeach. Di ba? Siya ang napag-initan. So, eto lang kasi yan eh. Alam na kapag malalaman na ikaw ang malakas, sigurado yari ka talaga. Pero para sa akin, kung sa opinion ko lang, is ayoko talaga magwatak ang unity. Oo, sa akin lang no, ayokong matapos ang samahang Duterte at Marcos sa ganun-ganun lang. Para sa akin, walang kakwenta-kwentang bagay yan eh. Iba yung pinakita nila ng 2022 nung eleksyon. Ang tibay, talagang malaking depensa. Ngayon, unti-unting nasisira. No? Sana'y maayos pa ito. Ako'y nananalangin sa ikaaayos ng ating bansa. Kasi kaysa mag-away-away, mas maganda yung tignan ang tunay na problema ng bansa natin. Kasi napakalaki na lang problema ng bansa natin ngayon. At wag na sanang madagdagan ng ganyan. Sa sikat ng araw na si Tamba talaga ang mastermind at pasimuno. Kaya nasisira ang unit team. Wala talagang ibang hangad yang si Tamba kundi makatungtong sa pinakamataas na posisyon ang maging presidente ng Pilipinas. Kaya nga niya isinusulong ang PI dahil di niya kayang talunin si VP Sara Duterte. At para shortcut lahat, gustong maging Prime Minister ng Pilipinas. Grabe ka talaga, Tamba. Puro ka na lang pangarap. Hindi mo na inisip ang taong bayan. Kawawa naman ang mga mahihirap. Dapat talaga palayasin na yan sa Kongreso. Puro naman talaga yan yabang ng si Tamba. Ang taas pa ng pangarap, hindi naman yan kilala ng taong bayan. Klaro pa sa sikat ng araw ang pagkadilawan niya. Kaya mahal na Pangulong Marcos, palitan mo na yan para di na lumala pa ang sitwasyon. Nasisira tuloy ang unit team dahil sa kanya. Kakapa Sandro, nagmamasid pa sana kayo sa inyong kapaligiran. Huwag masyadong maniwala sa ambisyosong tiyuhin. Ito lang ang dahilan na pagbagsak sa inyong sarili. Huwag kang maging traidor at sana marunong kang lumingon sa inyong pinanggalingan. Huwag masyadong bilib sa sarili. Matuto kang magpakumbaba. Mararamdaman ng mga nasa Kongreso ang pagtaas ng mga bilihin sa palengke, mall, grocery at sa mga store. Sapagkat ang nasa Congress ay may mga extraordinary fund at may travel expenses. How come nilang maramdaman ang hirap sa pagtaas ng bilihin? Sarap ng buhay nila sa bahay na naka-aircon, sa kotse na naka-aircon, sa kusina na naka-aircon at pag-travel sa ibang bansa. Gayon din naman. Pati kubeta naka-aircon. Yung mamamayan, magtiis sa hirap sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Sariling sikap na lang tayo. Umalam na mga bagay na pagkakitaan o mag-training na makabagong trabaho para kumita. Huwag nang umasa sa gobyerno kung tungkol sa inyong ikabubuhay. Boto na lang natin ang tunay na may malasakit sa mga mamamayan at para sa ikauunlad ng bayan. Kilala na naman natin kung sino ang mga tunay na maaasahan sa kapayapaan at sa kaunlaran. Gamitin ang isip at experience sa mga naging public official. Iyong tunay na may naitulong sa bansa at mamamayan. Unquote. Ayan, ang hirap talaga kapag ikaw ay nilamon ng ambisyon. No? Yung gusto mong mamuno sa bansa ng napaka-easy at hindi ka dadaan sa mga pagsubok. Diba? Yung pagsubok. Diba? Kung ilang tao ang magtitiwala sa iyo. Yung tipong ayaw mong maghirap, na ipakita sa mga tao yung gagawin mong paglilingkod sa kanila. Napakahirap kasi yung ganun eh. No? Na easy mo lang kukunin na gusto yung kapangyarihan na ganyan. No?
FPRRD, si PBBM, naging presidente ng ganyan, is naghirap yan bago nila matungtong yan. 'Di ba? Kumbaga destiny nga, sabi ni FPRRD, pero pinaghirapan nila. Pero kung merong tao na gustong mamuno sa bansa in an easy way, ay mahirap yung ganun, mga katunay. Ito din yung gusto kong ipaintindi sa lahat. Panoorin natin ang sinabi na Tor Amy. Hindi ako nagkagalit sa kanya. Wala namang galing doon. Hindi namang personal. Wala namang gano'n. Wala namang kinalaman sa pamilya, galing na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Ayun, tumbok. Administration, ang winawasak niya. Ayun na naman, tumbok. Kasi bunod dyan, hindi ko na alam. Pero lahat, tinutungo siya. Kung gagawin natin sa testimony na Mr. Onyate, hindi naman ako nagsabi nun. Sino nagsabi nun? Yan ang problema. Kung sino nakasira sa administrasyon na Marcos, syempre, kailangan iwasto ko. Ano naman ang gusto ko lang mangyari? Ayoko naman makipag-away. Kailangan naman ninyo, kung tagal-tagal ko na, hindi naman ako pala-away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pagka inunahan ninyo ako, hindi rin ako uguro. Ayun. 100%. Tama naman yung sinabi ni Senator Amy. No? Lahat ng nangyayari ngayon is tumatama sa administrasyon ni PBBM. Ang magiging pagkakamali ng mga inappoint niya, 'di ba? Kapag may inappoint siya tapos nagkaroon ng issue, nagkamali, ang tapon niyan, ang tadyak niyan kay PBBM eh. 'Di ba? Kaya lumaki yung problema na to. Kasi sa tutuusin, wala naman talagang problema ang mga Duterte at ang mga Marcos. Wala naman silang problema eh. Di ba napakatahimik? Napakatahimik niyan simula nang manalo ang unity team sa eleksyon, Vice President. Tahimik yan. Ngayon lang nagkaganyan. Dahil kanino? Alam nyo na. Di ba? Diyan sa nagiging issue na yan. Kaya ngayon, gumapang na kay FPRRD, hanggang gumapang na kay PBBM, hanggang silang dalawa na yung nagsasalpukan. No, na hindi naman dapat nangyayari. Tahimik si Marcos, tahimik si Bongbong Marcos, tahimik si FPRRD, tahimik si VP Sara, kung bakit hinanapan ng buta si VP Sara, ng kung ano-anong confidential fund, gumagawa pag nanakaw, illegal, ganyan. Ganon. Yan ay simula nang lumabas ang mga survey na alam nila na mataas ang isang BP Sara sa survey. Doon nagsimula. At yung yan, kay Gloria Macapagal, diba? Doon, parang doon daw sinasabi ng iba. Pero sa akin, parang doon sa survey na yun. Diba? Alam nila, malakas to. Mamaya manala. Hindi sila nagbibigayan. No, sige, malakas ka, edi ikaw muna. Diba? Susunod, tulungan. Tulungan dapat. Diba sa unity team, dapat tulungan niya. Kaso ang nangyayari, merong iba o isa na gustong mamuno, nananakam sa ambisyon, yun ang mahirap. Kaya ang nangyaring problema na yan ay tumama sa dalawang panig, sa dalawang pangalan na nirespeto at binoto natin. Mga Lords, agree talaga ako kay Senator Amy. Diba? Ang issue kasi dito is sinisira ni Romualdez ang tiwala ng taong bayan, diba, sa Marcos administration. Diba? Pansinin mo ngayon, nagkakandagulo-gulo na. Diba? Kasi may mga gustong gawin si Romualdez, may mga ginagawa siyang hakbang na nakakasira talaga, no, sa mga Marcos. Like ganyan, may bayaran, diba? Yung People's Initiative ng mood ng pera. Tama ba yan? Okay ba yan? Diba? And kalat na all over the news na ang may pakana si Speaker Romualdez. Diba? Even mga congressman, huling-huli. Diba? Gets mo talaga na ang source at ang pakana niyan, si Romualdez, si Speaker Romualdez. Okay lang yun sa inyo? Diba? Talamak ang bayaran. Yung iba nga, pumirma, hindi nila alam. Akala nila, ayuda. Yun pala, charter change na pala. Grabe ba yung kagid natin, di ba? Para manalo lang. Kontakin mo, kukunin mo yung pera, no? Eto, ayuda to. Yes! Tapos hindi mo alam, charter change na pala, no? Alam ko, ayuda yung pinirmahan ko. Wala ka ng laban dun. Kasi pumirma ka ni.
Di ba parang may papipirmahin sa'yo yung mga titulo, yung mga lupa, di ba sa mga pelikula na napapanood natin? Pirmahan mo to, ganto, ganyan. Pero iba yung nakalagay. Tapos pag pinirmahan mo, wala na, iniiba nila. Tapos wala na, nakapirma ka na. Di ba parang ginagawa mo ng bobo yung mga tao. Di ba hindi na ngayon bobo ang mga tao, no? Hindi na. Si PBBM at saka si VP Inday Sara. Halos si President BBM na nga lang yung, di ba, kinakampanya natin at that time para manalo lang eh. Tapos papasok sa eksena si Speaker Romualdez. Sino ba siya? Hindi naman natin siya binoto. Di ba? Kaya yung ibang loyalista, intindihin nyo. We support President BBM pero we don't support Romualdez. Kasi sa pinaggagawa niya, sinisira niya ang ating presidente at ayaw namin yun. Yes, kahit ako sa akin sinusuportahan ko kung ano ang agenda ng ating Pangulo. No? Binoto ko si Bongbong Marcos dahil naniniwala ako sa kanya. At syempre, sinusuportahan ko din ang agenda ni Vice President Sara Duterte. Dahil ako ay naniniwala din kay VP Sara, hindi pa rin nawawala ang tiwala ko sa kanilang dalawa, no? Sa mga Duterte at Marcos. Pero bukod doon, wala na ako sa iba. 'Di ba? Ngayon yung sumira sa kanilang dalawa, sayang talaga. Sayang yung ganyang pagsasama. Yung ipinaglaban nila noong 2022 para makabalik ulit tayo at maiwas na tayo sa pamumunong palpak. Ilabas natin si FPRRD dito. Ilabas natin yan dahil okay yan. No, ang naging pamumuno ni FPRRD, yung mga ibang nagdaan. Nagkaroon tayo ng buhay uli. Tapos ngayon, ganito lang na masisira sa ganyan na ganyan. Ako kung papipiliin ako, tapusin ang termino ni President BBM. Walang matatanggal, tapusin, ayusin, pero huminto na yang si Speaker Romualdez. Kasi dahil naman sa kanya, nagkakanda gulo-gulo di ba? Yan kasi, di ba? Pag presidente ng Pilipinas, di ba, yung kagustuhan ng presidente ng Pilipinas ang masusunod. Hindi kagustuhan ng First Lady, hindi kagustuhan ni Romualdez. Kaya gets ko yung panggagalaiti ni Senator Amy. Yun na yun eh. Tapos yung ibang loyalista pa, hindi nila kinukundi na ang pinagagagawa ni Romualdez. Yung iba pa sinusuportahan, yung iba pa pinapagtanggol pa. Hindi ba kayo natatakot sa pinagagagawa nyo? Diba? Dahil sa pinagagagawa nyo, nasisira si President BBM. Ayun, natating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan natin si Mr. Real Talker. Yon yung video yun. No? Totoo yun na si PBBM talaga ang nasisira sa nangyayari. Kaya ang tutusin, wala naman dapat pag-awayan ang mga Duterte supporters at ang mga Marcos supporters. Wala dapat pag-awayan yan. Dahil hindi sa kanila nagsimula ang gulo o away na to. Alam nyo na kung kanino. So mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.